example, we have 5/6 minus 3/6. So let us visualize this. We have 5 shaded parts out of 6 or 5/6, and we want to remove 3 shaded parts out of 6 or 3/6. So what's left is 2 shaded parts or 2/6. But then if we remove some slices, it would look like this. That means 2/6 can be reduced into 1/3. That means the difference between 5/6 and 3/6 is 1/3. Another example, we have 9/10 minus 3/10. So let's visualize 9/10. So we have 9 shaded parts out of 10, and we want to remove 3 shaded parts out of 10. So let us remove 3 shaded parts, and what we have left is 6 out of 10, or 6/10. And then if we are going to remove some slices, it gonna look like this. That means the 6/10 can be reduced into 3/5. That means the difference between 9/10 and 3/10 is 3/5. Thanks for watching, and I hope you have learned from this video. Please support my channel by Okay, so that is a pre-activity on, hello, can you hear me? Yes, pre-activity in addition and subtraction of, first we have similar fractions. So definitely class, for you to understand fractions, this is actually part of a whole. So if you're going to, okay, if you're going to, wait for a while, class, nawawala yung ano. If you want to visualize this one, try to look at this board to visualize fraction, right? So this is a whole, for example. So that is, or we can say this is one whole. So definitely class, fraction is medyo matagal ditong mag-ano. Anyway, so fraction, hindi ko malagyan ng tuldok. Okay, take note of this class, part. Okay, that is part of a ayan, paki-note nyo sa notebook ninyo. So fraction is just a part of a whole. So it means if a whole is 1, okay, take note, 1, so it means fraction is less than 1. Take note of that. Fraction, mababasa sa 1. Kasi part lang siya ng whole. For example, bumili class ng, ng pizza. Balikan natin yung bilog. So pag bumili ka naman ng pizza, siyempre ang sasabihin mo, pabili po ng pizza, medium or large size. Right? Yun ang madalas mong sasabihin. For example, this is your pizza. So pag bumili ka, hindi ka naman bibigyan ng 1/4 lang na pizza, di ba? Meron din naman natitingi, pero most probably, pag nabili tayo ng pizza, buo. Okay? And then, hinahati natin yun, di ba? So ito, nabili natin, that is 1 kung sa number. So pag binigyan ka ng kalahati ng pizza, that is part of a whole lang. So that is fraction. So ang natanggap mo is 1/2. So we have here 1/2. And then yung kabila ay 1/2. Bakit 1/2 class? 1, ito yung natanggap mo lang ha. Itong sinishade ko ngayon. Okay, ito lang yung natanggap mo. 1/2 or 1 out of 2. So ibig sabihin, yung buong yon hinati mo lang, may dalawa na ngayong parts. So, ang kinuha ko lang is yung kalahati nun. So, that is 1/2 or 1 out of 2. So, the rest, tinira mo siya. So, that's another 1 out of 2. Okay? Did you get it? So, ang gusto ko lang matandaan nyo dito, class, is less than 1 yung fraction. Now, okay. So, let's say, sa binili mong pizza,
ang gusto mo class is 4 na hati, o, di pwede yun. So, meron siyang ilang equal parts. 4 equal parts. Ayan. 4 equal parts. Let's say, kung hindi man equal yung pagkakahati ko, 4 parts. So, kinuha mo dun yung isang part. Ito lang. So, what is the fraction now? Okay, what is the fraction of the shaded part? Anyone? Oh, ito i-review lang to ha. Gusto ko lang makita dito kung talagang you have an idea about fraction. What is the fraction of the shaded part? Yes, Hannah? 1/4 po. Okay, that is 1/4. Take note, 1/4 is still less than 1. Okay? Ito yung isang buo, kumuha ka lang ng part doon. So, ibig sabihin, ang tatandaan nyo class, yung fraction hindi talaga siya malaking number. Kasi nasa ano lang siya, mababa lang siya sa 1. Okay? So, let's continue. So, with this example that I have given you, ayan, pwede siya class maging, ayan. Diba sabi ni Hannah, that is 1/4. Ang pwedeng i-shade mo ulit to, that is 2/4. Kung makikita mo class yung 2/4, pwede mo siyang i-lowest term. Ibabaan mo siya, bababaan natin. Kasi kung papansinin mo, ulitin natin. Kung papansinin mo class, ito na lang ako mag-shade sa taas. And kung mapapansinin nyo class, yung 2/4, di ba ano din siya? Same din siya ng 1/2. So, ang lowest term nito ay 1/2. So, kailangan i-lowest term siya. Okay? Mahalaga yung lowest term. Paano ko nakuha yung lowest term? Eh, sir, di ba nagmula siya sa 2/4? Ayan. I-apply natin yung natutunan natin last time. Kunin nyo yung GCF ng number na 2 and 4. Ano ba yung GCF ng 2 and 4? Di ba ang GCF niya is 2? So, i-divide mo siya sa 2. So, pag dinivide natin sa 2 divided by 2, that is 1. 4 divided by 2, that is 2. So, the lowest term of 2/4 is 1/2. Kung nakita natin dun sa image natin, sa picture, ayan, tingnan nyo dito, 1/2 nga siya. Did you get it? Nakuha, class? Yung idea natin sa fraction? Yes, I hope nakuha yon. Now, paano tayo mag-add? Okay, let us see. Kunwari, si Mia ay nakatanggap ka ng pizza. Ayan. So, erase muna natin. So, kunwari Mia, binigyan ka ng kasama mo ng 1/4. Ayan. 1/4 na pizza. Kunwari Mia, ang nagbigay sa'yo nito si Kia. And then, si Ann, nagbigay din sa'yo ng another part. Binigyan ka ni Kia, ni Ann ng 2/4. Ayan. So, binigyan ka ng ganyang pizza. So, ilan na lahat ang natanggap mo? Kita? So, mag-a-add na tayo ngayon kung ilan yung natanggap. Now, pinapakita ko lang class sa inyo yung visualization. So, paano natin siya So, ngayon class, para ma-add natin, pwedeng yung shaded na to ilipat mo dun sa kabila o yung isang to class, ilipat mo dito sa kabila o kung ano yung gusto mo. So, ilipat natin tong shaded na to dito sa kabila. Yan. So, alisin, itong part na to. So, ilalagay siya natin dito. Diba? Kasi 1/4 lang naman siya. So, dito natin siya isama. So, dahil na isama natin, bilangin na natin ngayon kung ilan na lahat. 1, this is 1, 2, 3. So, ilan lahat? That is 3/4.
So, ang 3/4 ba pwede pang ma-lowest term? Wala na kasi wala naman silang GCF kasi prime number na yung 3. Okay, so that is your answer, final answer. The answer is 3/4. Now, madali siya ma-visualize kasi may drawing. Paano pag malaki na numbers? Okay? Ito na tayo. Doon na tayo sa malaking number. Pinakita ko lang sa drawing para ma-visualize nyo. But then, what if we have a bigger number na hindi na kailangan mag-drawing kasi kung magdo-drawing tayo na magdo-drawing, it will take our time. So, ito na yung gagawin natin, class. So, na tayo ulit dito. Let's say, ang given natin is 3, okay, over 20. So, ang laki na ng 20, di ba? So, kung i-drawing ko pa yung 20, it takes time. Tapos, 4 over 20. O 4 20ths. So, paano tayo mag-add? Ito lang yung rule natin, class. Please listen. Siguro alam niyo naman kung anong numerator at denominator. Yung numerator dyan yung nasa taas. This is the numerator. 3 and 4 is numerator. Yung nasa baba, that is denominator. Okay? You get it? So, ang una natin gagawin is, since similar naman sila, kasi magkapareho naman sila nung nasa baba, oh. Wala namang problema, right? Katulad kanina, dun sa drawing natin, wala tayong problema dun sa ilalim. Kukopyahin lang yon. Ang i-add natin dito yung nasa taas. So, 3 plus 4 is equal to 7. And then, since pareho lang naman sila ng parts, kopyahin mo na lang yung 20. And then, ilagay mo siya dito. Ngayon, pag may final answer ka na, itanong mo sa sarili mo, yung 7 ba at 20, pwede ko pang ma-lowest term? Meron ba siyang GCF? Wala, di ba? Pag wala na, encircle. Always encircle your answer. Kung naka-lowest term na siya. Okay? You get it? Kuha? Madali lang? Ulitin natin. Isa pang example para makuha agad. Let's say 3 over 8 plus 5 over 8. Okay. So, add natin yung numerator. So, we have 3 plus 5. Okay, hindi nyo na sa isulat ng ganito, class, diretso na pwede naman yan. Equals 8. Ang denominator niya ay 8 din. So, kopyahin lang. Kopyahin lang. Ngayon, yung sagot mo 8, 8. So, ano yon? Kailangan i-lowest term natin yon. Sino nagsabing kailangan i-lowest term? Thumbs up? Who say we can lowest term the number? Or we cannot? Actually, we can get the lowest term. So, paano natin makukuha yung lowest term niya? We're going to get the GCF, which is 8 also. Kung pareho lang naman class yung numerator and denominator, ibig sabihin niya, that is equivalent to 1. So, 1 whole na yun. Sir, di ba fraction yung ina-add natin? Bakit siya naging 1 whole number? Kasi nga, 8 over 8. That is 8 out of 8. So, ibig sabihin, kung may pizza ka dito, tapos sinati mo siya sa 8, okay? So, lahat ng to, kinain mo. Kasi nga, favorite mo yung pizza na to. So, kinain mo siya. So, nawala siya lahat. Oh. So, ilan yung kinain mo? Ilan yung kinain mo? 8 over 8. 8 out of 8. So, ibig sabihin, isang buong pizza. Kaya 1 ang sagot. Did you get it? So, kapag ang numerator at saka denominator, parehong number, equivalent lang yun sa 1. Kahit anong number pa yan, class. Kahit pa yan, 20 over 20, 100 over 100, basta pareho lagi yung numerator and denominator, ang magiging sagot ay 1. Okay? Ayan. So, I hope clear yung pag-a-add natin ng similar fraction. Madali lang yung ating rule. So, will you please show me board? Para mabilis tayo, class, para malaman ko agad kung nakuha, ay magbibigay ako ng question and then sasagutan nyo agad. Okay?
Sige. Una, number 1. Sir, pwede po sa chat box ilagay sa Hindi, kasi makikita nila. Dapat sabay-sabay yung ipa-flash. Sir, pwede po sa papel. Sa papel, basta makikita ko lang sa monitor. Anything na pwedeng gamitin basta makikita ko sa monitor. So, number 1, 5/15. Okay, plus 5/15 equals. Please, paki-lowest term yung sagot. Ready? I'll give you time to answer. Go. Take note, add the numerator, copy the denominator, and then lowest term. Done? Who's done already? Finish? Sige nga, let me see your board now. Ready, go! Pwede yung sagot na lang. Sige. Sagot na lang, sagot na lang. Alam, bakit yung Kia, bakit yung denominator mo naging 20? 15 lang yun. Alia, you're wrong. Pinag-plus. The answer there is... Okay, the answer there is 2/3. Okay, galagyan nyo ng tara sa taas ng board ninyo kung nakakuha kayo ng tamang sagot. Lagyan nyo ng gano'n. Ibig sabihin nyo, 1 point. So later, let me see kung sino makakakuha ng high score. So, ay, mali pala class yung aking nilagay, no? Dapat 15 yan. 10 ba talaga nilagay ko? 10 ba talaga? Okay. Opo. Kaya pala mali. Okay. Opo. Ulitin natin. Hindi dapat yan 10, dapat yan yung 15. Okay, sige, isa pa class. Ulitin natin. So, nagkamali ako ng lagay. Dapat yan 515/515. Anyway. Kaya pala mali ang sagot niyo. Okay, isa pa. So, ito muna. 3/... Dapat pareho siya ng denominator. Pero yung iba nakuha na dapat pareho yun. Hindi kasi kayo pa nagsabi sa akin. Yan. 3/20 plus 7/20. Ready? Go. Done? Okay, very good. So, yan, medyo mabilis makakuha. Naging up. May I see your answer? Ready? Go! Ayan. Sige, okay lang yan, class. Kung ano. Very nice. Okay. Si Marius ka papasok lang. The correct answer here is 1/2. So, let us see how. Kasi, diba? Add the numerator. 3 plus 7. That is 10. Copy the denominator. That is 20. And then after that, we are going to get the lowest term since 10/20 is not yet in lowest term. To get the GCF, it is 10. So divided by 10. So the answer is 1/2. Kahit kasi hindi na kayo mag-divide, kung kita nyo na agad yung lowest term, kahit hindi na kayo mag-divide ng ganito, ito, ituturo ko ha, itong part na to, okay lang, diretso na kayo, ilagay nyo na sa lowest term. You get it? Pwede yun. Okay, next.
Oh, tara ulit. Pero yung una, wag mo nang itara yung kanina kasi mali yung binigay kong given. Kasi kaya nagkamali yung iba kasi nga hindi proper yung given na binigay ko. Okay, next question. Question number 2. Okay, what is 14 over 25? Okay, plus 6 over 25 equals. So ready, go. 14 over 25 plus 6 over 25. Then, very good. Okay, madali lang kasi to. And let us see the answer in 2, 3, go! There you have it. Ala. Merong hindi nag-lowest term. Pag hindi nag-lowest term, mamamali talaga yung sagot. So the correct answer here is 4/5. Okay, 4/5. So that's correct. Tara ulit yung mga tama ang sagot. I can see it kung sino ha. Huwag maglagay ng score pag mali. So that is 14 plus 6 is 20. And then copy the denominator. And of course, we'll just lowest term. So that is 4/5 because the GCF is 5. There you have it. Okay. Next, let's proceed to number 3. Tapos magsusubtraction na muna tayo. Okay, 4 over 16 plus tatlo yan. Equals, ready, go. 4 over 16 plus 3 over 16 plus 5 over 16. Then, okay, let me see. Let me check your answer. Flash it now. Ready, go. Ayan. 3/4. Sir, baliktad lang po yung camera ko eh. Kaya po baliktad yung ano ko. Bakit 3/4 yung sagot ninyo? Sige nga, sagutan natin, class. Tingnan na. Okay, tama. Okay. Sige nga. Sagutan natin. 4 plus 8, 4 plus 7, 4 plus 3 is 7, plus 5, okay, 12. Okay, 16. So, ang GCF niya is 4. So, dinivide niyo siya by 4. So, that is 3/4. That's correct. Okay, tara. Hugat. So far, 3 points. Tingin na ako ng 3 points. Very good. Okay, virtual clap for that. Now, let's proceed to subtraction. Same rule. Okay? Same rule, class. So, we'll have, for example, 4/16. Okay, minus 3/16. So, kung kanina nag-a-add tayo ngayon, isusubtract lang natin. Pareho lang naman. 4 minus 3. Ito 4 minus 3 is 1. Copy the denominator. And then, kung hindi na kayang i-lowest term, encircle your answer. Dali lang, no? Mamaya, maan na yan. Medyo hindi na yan madali kasi magkakaroon na tayo ng mixed fractions. Paano kapag mixed number na siya? For example, 9 and 1/2 plus, okay, meron na siyang mga whole numbers. That's we call mixed fractions. Sorry. So, exercises muna tayo sa subtraction. So, definitely, class, kung maliit yung hindi mo pwedeng i-subtract. Halimbawa, ito, 1/16. Tapos gusto mo mag-subtract ng 4/16.
Ayan. So, hindi mo siya masusubtract kasi 1 minus 4 is negative. Unless meron ditong 1. Oh, may 1 whole dito. 1 and 1 over 16. Magbaborrow pa sa 1 para makasubtract. Meron din ditong borrowing. Okay, na magaganap. Pero bago tayo pumunta doon, mag-ano muna tayo, class. Mag-exercise at least 2 given. So, ready? Okay, 19 over 20 minus 11 over 20. Okay, ready? Go. Lowest term your answer if possible. Done? Done? Okay. Will you please flash your answer in 3, 2, go. Okay, very good. So that's nice. So ang naging sagot natin is 19 minus 11 is definitely that is 8 over 20. GCF is 4. So i-divide natin sa 4. So ang magiging ano niya is 8 divided by 4 is 2. And 20 divided by 4 is 5. Alright, so that is why your answer is 2/5. Correct. Oh, may 4 points na. Next. Kahit isang question lang tayo sa subtraction kasi madali lang. Punta na tayo, class, dun sa part na yung sinasabi ko kanina. How about if yung kasi class addition, madali lang. Halimbawa, merong mix. 1 and 1. 9 and 1 half. Tapos, inad natin sa hindi. Ibahin natin. Hindi 1 half. Let's say 9 and 1/5. Tapos, inad natin kunwari sa 3/5. Ito madali lang to kasi kahit may mixed number siya, i-add mo lang din yung numerator niya. Okay? Yung 1 plus 3 is 4. Tapos, copy lang yung denominator na 5. And then yung 9, okay, ilalagay mo lang din siya dito. Okay, 9, 4 and 4/5, yun yung inyong final answer. Okay? Kung may mix. So, sa subtraction tayo medyo magtatagal kasi dito may magaganap plus na borrow. So, dun muna tayo start class sa unang example natin. Let's say, yung example natin, let's say 1 and 1/4. Tapos, babawasan mo siya ng 3/4. Diba parang it's impossible to subtract kasi 1 minus 3 cannot be. So, dahil hindi siya pwede mag-borrow, tayo dito, hihiram tayo sa 1. Okay? Ngayon ang tanong, sir, paano po kami hihiram sa 1? Yeah. Paano tayo mag-borrow sa 1? Sino may idea? Anyone can share? Paano tayo mag-borrow sa 1? Kasi hindi yung katulad sa addition ng whole number na madaling mag-borrow kasi kukuha ka lang doon, di ba? Here, how? Say, tuturo ko na. So, to borrow from 1, kailangan ito, class, gawin natin siyang kapareho ng denominator. Di ba ang denominator is 4? Right? So, gawin natin siyang, itong 1 na to, yan, tuturo ko sa arrow, ha? Gawin natin siyang kapareho ng 4 para mabilis siyang masubtract. Kasi pag dissimilar na class, magkaiba na yung denominator, mahirap na siyang isubtract. So, ang 1, alam naman natin, kapareho lang din siya ng 4 over 4. So, di ba? So, ito na yon. So, ang 1 na yan, pareho lang yan ng 4 over 4. Bakit 4 ang ginamit ko? Kasi ang denominator is 4. Gets? So, ngayon, i-add mo na class yung 1 na yon. Ito. Kasi, kasama to dito sa number na to. Magkasama yan. So, i-add mo na siya dito. 1/4. So, ilan na yung magiging total nila? So, magiging total na nila ngayon. Yung bago ng fraction mo ay magiging improper, which is 5/4. Tapos, kopyahin mo na lang to. Yung 3/4. Lagay mo na lang siya dito, minus 3/4. Pwede na tayong mag-subtract.
Right? Kuha? Sige nga. Sino nakakuha nun? Thumbs up. Dali, di ba? Gagayahin natin yung denominator kasi nga, yung denominator ay yung magsasabi kung ano yung whole. Kung ano yung 1 whole. So, ulitin ko, yung 4, that is pareho lang yan sa 1. Kaya para maborrow natin yun, gawin natin siyang 4, 4. Okay? So, pwede na tayo mag-subtract. 5 minus 3 is 2. And then copy the denominator. Ayan. Lowest term na ba to? Hindi pa, kaya ibinax ko muna siya. Kasi pag hindi bilog, hindi yun final answer. Ang final answer dapat nasa bilog. So kaya nakabox, hindi pa yan. Ang GCF niya ay 2. 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. So the final answer is 1/2. Okay? Example number 2. I hope hindi yun mga kaligtaan ha. Example number 2 na patungkol dun sa subtraction. Paano pag ganito yung given? 5 minus 1/3. Ayan. Whole number na yung babawasan. Tapos ang ibabawas mo sa kanya, fraction. Paano na yun? This one, example number 2. So, ang gagawin natin, borrow ulit class. Kuha, borrow ulit. Paano tayo magbaborrow? Sir, paano? May sagot na po ako. Yes. Ano yun? May sagot na po ako. Ano yung sagot mo, Aliyah? 2/3. Ha? 2/3? 2/3 po, opo. Nasaan na yung 5? Ano na yung natira sa 5? Sino may idea? Taas nga ang kamay. Sige, let me hear your voice. Si Aliyah, ang sagot niya ay 2/3. How about the others? May sagot na kayo? Sige nga, try. Wala pa? Wala pa. Okay. Sige, ako muna yung magbibigay ng sagot. Tignan nyo to class. Di ba 5 to? Whole number yan eh. Sir, paano yun? Pa-fraction yung inaano namin. Gawin natin siyang fraction. So, paano? Kailangan may isang whole number na, tanggalan natin siya ng isa. Itong 5, tanggalan natin ng isa. Yung isa na yun, dalhin natin dito. Hindi naman dadalhin class. Tatanggalan lang natin siya ng isa. So, ang 5, pag tinanggalan ng isa, ilan matitira? 4. Okay, so take note of that ha. Tanggalan natin ng isa yung 5, matitira ay 4. Eh sir, saan napunta yung ano? Saan napunta yung isa? Dito siya mapupunta sa 3/3. Kuha? Kasi ang 3/3 is 1. Doon siya napunta. So ngayon, dahil meron na tayong fraction, pwede na tayo masubtract. There you have it. Okay, 3 minus 1, 2. Copy lang yung denominator na 3. Tapos, kopyahin na yung whole number na 4 kasi natira na yun kanina eh. 4/3. Diba? Kuha? Kuha? Ngayon, i-check natin, class. We will be checking. I-add natin yung 4 and 2/3. At saka 1/3. So, ang sagot, 2 plus 1 is 3. Copy 3. And then 4. Ano yung na-notice? Bumalik dun sa dati, di ba? Ayun na siya, So, pag nilowest term mo yan, 3/3. 1 din naman yun eh. 3/3 is 1. Kaya 4 plus 1, 5. Kuha. That's how we do the subtraction by a whole number. Ayan. Sige, let's try. Nalito ba kayo dun sa dalawa class na magkasunod na example? Hindi naman. Yung pagbaborrow. Sige nga, subukan natin. Kailangang subok agad para malaman ko kung talagang kuha. Dun muna tayo sa isa na 9 and 1/5.
minus ayan. Sige, 9 and 1/5 minus 3/5. Ready? Go. May sagot na? Sino may sagot na? Ayan. Okay, tingnan natin. Tingnan ko nga kung makukuha tong part na to. Sige, let me see your answers. Ready? Flash it now. 3/5. Saan na yung 9? Di ba ang laki nung 9? Saan na yung napunta yung iba nun? Oh, di ba nag-borrow ka ng Amer, nag-borrow ka na dun sa 9. So, ilan na dapat siya? Ayan, may nakita na akong tamang sagot. Ayan, that's it. So, may nakita na akong tamang sagot. The answer there is 8 and 3/5. How come? How come po, sir? Oh, ito. So, 9, magbabaro tayo dito, di ba? Dadalhin natin doon. So, ito magiging 8. Tapos, yung tinanggal natin doon na 5/5, idadagdag natin siya dito sa 1/5. Kaya, pag inad natin yan, kaya ilagay natin plus sa parenthesis para makita nyo na hindi talaga to yung pinaka-original na problem. So, magiging 6/5. Pero may 8 nandun pa rin siya, ha? So, i-minus natin sa 3/5. So that is equivalent to 6 minus 3 is 3. And then copy yung 5. And then dalhin lang yung 8 yung natira na pinag-borrow 1 kanina. Pinag-iniraman natin. Dito. And then encircle na lang yung sagot. That's it. That is why your answer is 8 and 3/5. Kuha? So kapag nag-borrow, dapat matatanggalan talaga siya ng isa. Okay? Kasi dadalhin mo nga siya dun sa number na kulang eh. Kaya nabawasan siya. Very good dun sa mga nakakuha na talaga. Nagtara ng tamang sagot? Nagtara? Siguro ito na yung pang-ilang question ko. 5. Tama? O, sino yung naka-5 so far? Mula pa kanina. Ayan, si Percy 5. Ayan. Angelica. Ayan, let's go to another. Ganito pa rin class. Same pa rin na example ko. So, 2 and 3/12 minus ready, go. 2 and 3/12 minus 11/12. Lowest term class, if possible. Lowest term, if possible. Who's finished already? Amer, who else? Okay, let us see. Let us check. Okay. Class yung module kasi may ganyang discussion, hindi ko ipapagamit yun kasi malilito lang kayo doon kasi halo-halo na yon. Hindi siya ganun ka-organize. Hindi ko naman sinasabing mali, but hindi ganun ka-organize.
Kaya hindi ko yung pinagamit. Yung discussion about addition and subtraction of fractions. Oh, Sir, pagkatapos po nito, ano na, wala muna tayong ano, nadikit na si Ali. Wala muna tayong ESP, magbibigyan na ako ng task kasi nasobra na tayo sa ano, na-over na tayo sa exposure sa, then later sa afternoon wala. Okay, kasi meron kami class research. But then, again, sa Thursday, after ng homeroom guidance, meron tayong English ulit. Okay? That's it. Sige nga, let me see your answers. Ready? Flash it now. Go. Ayan. So far, nakakakuha na. Nakaka-adjust na. Very nice. Very good. Nakakasunod na dun sa process natin. Alright. Nakita ko na somehow ay kuha na yung sagot. Dun sa mga mali ang sagot, sundan yung explanation ko ha. The answer is 1 1/3. Okay. So please, pakilagay yung points. Very good and congratulations for getting the correct answer. So ulit, dito sa explanation ko class, tanggalan natin ng isa yung 2, ang matitira sa kanya ay 1. Saan mapupunta yung binarrow na yon? Dito sa mapupunta sa 12/12. Tapos, i-combine natin siya class with 3/12 para nga makabarrow yung 11, ay maka-minus yung 11. Kasi, imposible kasi yung 3 minus 11 eh. So, pwede nyo siya ilagay sa parenthesis para malaman nyo na hindi talaga siya yung original na problem. Nag-borrow lang tayo kaya nadagdag siya doon. So, magiging 12 plus 3 is 15. Tapos, copy lang yung 12. Pero yung 1 nandun pa rin siya dapat. Kasama pa rin siya. Tapos, copy na yung kung ano yung ano natin. So, subtract sa kanya. So, definitely, you will just subtract now. 15 minus 11 is 4. Copy yung denominator. And then, kopyahan din yung natirang 1. Tapos, i-lowest term. Okay? Kasi yung 4/12 pwede pang i-lowest term eh. Meron sa GCF na 4. So, 4 divided by 4 is 1. 12 divided by 4 is 3. So, kopyahan lang yung 1. Tayo yung naging sagot natin is 1 1/3. Diba? Pag naglo-lowest term, gamitin ang GCF. Kuha? Dali lang, no? So, at first, medyo mahirap talaga yun pag tinignan. Pero pag nagamay nyo na yung class, practicein lagi sa bahay. Practicein kasi habang tumatagal, pahirap ng pahirap yan. Kasi next time, ang magiging problem na natin, magkaiba yung denominator. Doon tayo magkakaroon ng talagang challenge. Kasi different denominators, paano yun? Hindi pwedeng kopyahin lang eh. Okay? But anyway, huwag muna tayo doon. Dito muna tayo. Next time ko na yun ibibigay. Alright. So, punta naman tayo sa isa. Yung whole number, tas babawasan lang. Okay? Next. 7 minus 4/5. Ready? Go. Okay. Nanood na pa ako.
Dan? Dan? Ay. Sige, let me see kung naalala yun. Dun sa ganong way ng pagsusubtract. 7 minus 4/5. Okay, flash your answer. Show me your answers now. Ready, go. Sige, sige na. Let me see it. Okay, go, 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 go. Very good. So, makakita ko ng mga tamang sagot ngayon. Yung iba, parang, bakit hindi ko nakikita? Nawawalan ba ng connection yung iba? Abang, bakit hindi kita makita, Abang? Anika? Kia, JM? Bakit hindi ko makita yung ano nyo? Yung camera nyo? Eman, Bella, ayan si Bella, nakita ko na. Okay, okay. So majority is correct. Very good. So 1 point for that. So pakitara ulit dun sa taas. So since magbabaro tayo, sundan ulit ako ha. Yung 7 magiging 6. Tapos, para magkaroon ng number na pagsusubtract ng 4/5, yung isa na binaro natin, yun yung magiging 5/5. Gagayahin nyo lang yung denominator niya. Tapos, copyahin na lang. Okay, and 5 minus 4, of course, that is 1. Copy the denominator, copy the whole number, and that's it. Okay? Dalawang rule yun, ha? Yung isa, yung nauna na may whole mixed number, mixed form. When I say mixed form, pag narinig yung class yung mixed form, sir, ano yung mixed form? Yung may whole number na, 1 and 1/2. Oh, mixed form yan. Or mixed number. Kasi, hindi na siya katulad ng 1/2 na ano lang siya, proper fraction or simple fraction. Next. Okay. Another. Lakihan natin ng kaunti yung number. Let's say 90 minus, paano kung meron na dito class na another number? Let's say 20 and 4/7. Huwag kayong malito kasi ganun din yan. Pareho lang yan. Nagkaroon lang din siya dito. Pero same lang nung process. Ima-minus mo nga lang din yung whole number to whole number. Okay? Sige. Ready? Go. Dan? Ayan, meron na yata nakatapos na. Tapos na? Yes? Okay. So let me check.
Sige, show your answers now. Go! Kasi po, 6937 6937. po yung internet. Okay, Aliyah, noted. Nasa Alfonso po kasi ako. Okay. 69 and 37, 6937. Okay, the correct answer is 69 and 3/7. Okay, very good. Very good to those who get it. But I'll explain how. Okay, class. So, again, same thing. Bawasan natin ng isa yung 90. So, magiging ano siya? 89. Okay? So, saan mapupunta yung 1? Dito na sa 7 over 7. So, i-minus na natin yung 20 and 4, 7. O, paano siya nangyari? Unahin mo muna yung 7 minus 4. Definitely, that is 3. O, copy lang yung denominator. 89 minus 20, edi 69. Get? You get it? Okay, o another, ganun pa rin para talagang makuha. Kasi I want you to practice more, class. Kasi pag hindi tayo nag-practice, we cannot get it that way. So, let's have, ano ba? Sige, gamitin natin 48 and 5 over, hindi. 48 minus, let's say, 11 and 3/10. Ready? Go! Last activity na yung class, and then we'll have some break time na kasi it's already 10:30. Okay, 48 minus 11 and 3/10. Done? Not yet. Okay, I think we can check now. Sige, let me see. I-check nyo din yung kasi yung sagot nyo, class, ha, kung talaga bang follow nyo yung webinar natin. Ready? 3, 2, 1, go! Okay. Nakita ko na yung kay Marius. Roshena. Hindi. Nawawala si Roshena. Nahina yata ang connection. Okay, very good. Very nice. Kasi almost, patingin na ang sagot mo, Anika, Abam, Toby, JM. Yes, your answer. Roshena again. Yes, it. Okay. So, very good. That is correct. 36 and 7/10. Okay, pakiano nga. Sige. So, paano nangyari yon? Again, we'll borrow 1, 47. This 10, 10. Okay, that's it. Ganun lang. Simple.
Gets? So not all numbers class ganun na. May mga possible na nagkakaroon siya ng ilang changes. Kasi hindi naman lahat ng given sa sinasagutan natin pare-pareho. Pwede rin siyang, for example, kung titignan niyo to, pwede rin siyang magkaroon ng ganitong given. 4 and 1/2. Tapos or 1/5. Tapos magma-minus ka ng 1 and 2/5. Pwede rin yan. So, okay, malilito, ganun din ang gagawin. Magbaborrow pa din kasi nga 1 minus 2 cannot be. So, 3. Tapos, gawin yung 5/5. Katulad ng ginawa natin kanina, same lang din. Tapos, i-add yung 1/5. Yan, medyo nagagamay ko na yung ano natin, ha. Tapos, minus na, oh. Kasi meron na tayo ditong 5 plus 1 is 6. 6/5. Oh, so, we have 4, 5. 3 minus 1 is 2. Okay? So, iba-iba rin naman yung given. But anyway, ayan. So, ang exercises nyo lang class ngayon, hindi ko na masyado muna kayong bibigyan. Ay, sa book pala, meron kayong sasagutan. Pero, that is for practice. Pero kahit practice yun, pag-igihan ng pagsagot. Pero dito sa ating activity ngayon, mayroon akong ibibigay na 1 to 5. Tapos pakibigay sa akin mamaya ang sagot sa messenger. By the way, pakilagay nga muna yung scores nyo. Paki-flash, ilan yung nakuha ang scores. Pakilagay dyan sa inyong Show Me board. Let me see it. Okay, be honest with your score. I-total mo ng Dana. Paki-total na lahat. And then yung final scores na yung ilagay. Okay, let me see it. Tingin ang mga scores. Ayan, 6 points si JM, 8, may 6 and 8, si Hersey. Hannah is 8, Emer 5, si Percy ilan? There's na 6. Okay, I can see all your scores. Ayan, yung nilagay nyo na yan, na scores nyo class, Percy 9, i-type nyo din mamaya sa GC natin, okay? Okay, pakilagay din doon mamaya. Pag nag-end na tayo, i-type nyo ulit. And then, pakikopya yung ilalagay ko sa board natin. So, yun yung sasagutan nyo sa notebook, and then picturean, isend din sa akin. Okay, so number 1 is... Copy and answer class, ha? This is number 5, 15 and 1, 6 minus 7 and 5, 6.
Okay, done? Sir, yan lang po gagawin. Meron pa sa book. Nasulat ko na dito. Practice. A to C. Sa book to class ha, yung inyong book na Math for Life. Practice A to C. Page 65. 65 to 66. So just after answering, just take some photographs and then post mo na plus sa messenger. Paki-PM na lang sa akin. Sir, doon po ba sa 1 to 5 kailangan pa ng solution? Yes. Kailangan ng solution. Kailangan ipinapakita yung way ng pagkakuha ng sagot. Kung paano nag-lowest term, paano nag-borrow, gano'n. Dan? Lalagay lang ako ng... Yan na po. Okay, if you're done, let's... Okay, if you're done writing, so again, yes, that's the assignment. So please write the solution sa notebook dun sa 1 to 5. Dun sa book naman, pwedeng sagot na lang kasi yung space class hindi ganoon kalaki. Muna sa book. Gumamit ka ng scratch paper, then final answer na lang ilagay sa book. Picturean, and then i-send na lang sa akin. Okay, any question? Plus, hindi pa ako nag-dissimilar fraction ngayon kasi medyo maghahalo na naman yung kapag nag-dissimilar fraction na ako. Next time na tayo magdi-dissimilar fraction. Habulin na lang natin hanggang multiplication. Kasi ang multiplication naman is madali ng kaunti dun sa adding dissimilar fractions. Okay, that's it. If you're done, class, see you on... Kailan na tayo mag-meet ulit? Thursday for the homeroom guidance, and we'll have English again after that. And then for those who are participating, yes, Jaisley? Hanggang kailan po yan ipapasa? Hanggang mamayang hapon pwede naman. Okay? Anyway, madali lang yan. Kaya, yung iba nga makakapasa agad yan eh. Ang bilis magpasa ng iba. Yes? Sir? Yes, Bella? Yung sa ESP po. Ha? Yung sa ESP po. Yung sa ESP po. i-send ko na lang later sa hapon. Okay? Sige class, see you on Thursday. Yung mga Peace Edu students tomorrow we'll meet at 9 a.m. Okay, that's it for today. Bye class. See you next time. I hope you learned. Thanks about it. Thank you po. Bye, sir.